Ano sa tingin mo? Masarap ba sa pakiramdam? Ha? Ayoko sa inyong mga mananampalataya. Pero gusto ko ng pera. Kung isusuko mo ang pera ng iglesia, magiging maayos ang lahat. Ha? Huwag mong isiping wala kaming magagawa kung mananahimik ka lang. Hindi ka namin titigilan hanggat di mo isinusuko ang pera ng iglesia. Kung hindi, ipalalasap namin ito sa iyo ng gusto. Ipaparamdam ko sa'yo na para kang nasa duyan ngayon. Buisit ka. Ang tigas ng ulo mo. Magsalita ka na! Magsalita ka! Umamin ka na. Saan mo nilagay ang pera ng iglesia? Magsalita ka na! Saan mo nilagay ang pera ng iglesia nyo? Sinabi na ng lalaking kasama mo ang lahat sa amin. Pagkatapos, pinakawalan namin siya. Alam kong lahat ng mga bahay na pinuntahan mo at tinirahan mo. Maging wise ka sana. Sabi mo sa akin ang nalalaman mo. At pwede ka na rin umuwi. Mukhang di ka bibigay hanggat makita mo ang libingan mo. Inutusan na kami ng gobyerno na mas kumilos kaysa magsalita pagdating sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at na tahimik itong wasakin. Kung hindi ka pa rin makikipagtulungan, tinitiyak ko sa'yo, bubuksain kita sa mundong ito. May duda ka ba ron? Tandaan mo, hawak ka namin ngayon. At hindi ka maliligtas ng Diyos mo. Kung di ka magbibigay ng impormasyon tungkol sa iglesia mo, hindi ka makakaligtas. Hindi ka naniniwala. Napapatayin ka namin dito. Magsalita ka. Saan galing ang mga librong ito? Sino nagbigay nito sa'yo? Isang estrangherong nag-ebanghelyo sa akin. Hindi ko siya kilala. May mga testigo at ebidensya kami, pero ayaw mo pa rin umamin. Tingin ko sapat nang naging buhay mo. Bilisya, ha? Hindi ko siya kilala. Ano pang masasabi ko? Binigyan niya ako ng librong yan pero hindi ako mananampalataya. Buwisit, niloloko mo pa ako, ha? May nagsumbong na nananalig ka sa makapangyarihang Diyos. Huwag ka na magkaila, ha? Nagkakamali ka. Hindi ko mananampalataya. Hindi ka mananampalataya!
Ayaw mo umamin, ha? Isip ka! Shit! Pakitanggal niyo yung polo niya. Sinundo ka ng mga pulis mula sa bayan mo. Pirma mo na to. Pirmahan mo na! Nagiging mabait na nga kami sa'yo eh. Shit! Tay, kumain pa kayo. Kamusta siya nitong nakaraan? Ano pa nga ba? Laging mataas ang lagnat niya. Medyo humupa na ngayon. Ngayon lang siya nakaupo para kumain. Nag-iinarte pa talaga siya, ha? Sinusubuhan pa siya. Siya na dating malusog ay nabugbog ng ganito. Pangit ang lagay ng buong katawan niya. Nung kakauwi lang niya, halos hindi ko siya nakilala. Hindi na siya mukhang tao. Araw-araw siyang napapahiyaw sa sakit. Paano kami makakapagpatuloy ng ganito? Magdasal kayo sa Diyos nyo. Hindi ba't may Diyos kayo? Nananalig kayo sa Diyos, di ba? Paulit-ulit kong sinabi na huwag kayong manampalataya. Pero nagpumilit kayo. Ano nangyari? Anong pakiramdam ng paglabag sa CCP? Ha? Wala kaming ginawang masama bilang mananampalataya. Sabi ng Diyos, maging mabuti tayo. Tumahak sa tamang landas. Kung katulad namin ang lahat ng tao, kayong mga kadre ng Tama namin. na. Di ako pumarito para mapangaralan. Sarilinin mo na lang yang mga sinasabi mo. Mabubuti kaming tao. Sinasabi sa amin ng Diyos na tumahak sa tamang landas. Anong mali roon? Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang lumabas. Tingnan mo nga ang kalagayan niya. Paano pa siya makakalabas? Siya nga pala. May kailangan akong sabihin sa'yo. Kailangan niyang mag-ulat sa pulisya kada linggo. Kung hindi namin siya makikita, hahanapin namin siya rito. Nakuha mo. Oo. Ayun, Tay. Umalis na sila. Sigurado ka? Nakalabas na sila? Nakaalis na sila. Hinatid ko sila palabas. Nakalayo na ba sila? Nakalabas na sila ng gate? Oo, isinara ko ng gate.
Di ako pwedeng manatili rito. Pinupuntirya ako ng mga diablong ito. Tay, baka pwede kang... Nakita nilang ayaw kong magbigay ng impormasyon. Kaya hindi nila ako pinatulog. Sa loob ng 7 araw at gabi, nagsalitan sila sa pagpapahirap sa akin. Pag nakikita nilang pagod na ako o natutulog, tinutusok nila ako ng kawayan. O marahas nilang hinahampas ng map ang ulo ko. Ang 7 araw at gabing yun, yun na may tuturing kong pinaka-nakakapagod na panahon ng buhay ko. Pagod na pagod ako pero hindi ako makatulog. At bugbog sarado rin ako sa kanila. Muntik na akong masiraan ng bait. Pero sa puso ko, taimtim akong tumawag sa Diyos. O Diyos, nandito ka sa tabi ko. Ayaw kong maging Judas. Sa pagsandal sa proteksyon ng Diyos, nalampasan ko ang 7 araw na yun. Salamat sa Diyos. Mukhang napakahirap nun. Oo. Tiyak na mahirap yun. Oo. Pinuprotektahan ka ng Diyos. Oo, tama. Protection yun ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pinahirapan nila ako ng 7 araw at gabi. Nang ayaw ko pa rin magsalita, gumamit sila ng ibang pakana. Isang araw, nakita kong may dala silang bote ng malagatas na likido. Tahimik na sinabi ng mga pulis na yon, mahusay ang gamot na to. Mahihirapan siyang hindi magsalita ngayon. Pag napainom siya nito, isisiwalat na niyang lahat. Pagkasabi nito, pinaligiran ako ng ilang tao. Pilit nila akong inihiga sa sahig. At gumamit sila ng bakal para lang may bukang bibig ko. Hindi nila ako hinayaang magsalita. Pilit nilang ibinuhos ang malagatas na likido sa bibig ko. Pagkatapos nun, nagsimula akong makaramdam ng hilo at uminit ang sigmura ko. Naging magulo ang isip ko. Hindi ko makontrol ang katawan ko. At para akong nagdedeliryo. Parang meron akong narinig na nagsabi sa akin, Zhou Xiangming, gising. Ang anak mo na aksidente sa sasakyan. Kung ibibigay mo sa amin ang impormasyong yun tungkol sa iglesia nyo, ihahatid ka namin para makita mo ang anak mo. Bilis magsalita ka na. Bilis magsalita ka na. Bagamat hindi ko kontrolado ang katawan ko, hindi ako naguguluhan sa puso ko. Patuloy akong tumatawag sa Diyos. O Diyos, ayaw ko pong maging Judas. Protektahan mo po ako. Hindi ako Judas. Hindi ako Judas. Patuloy akong kinigipit ng mga pulis. Pinipilit akong magsiwalat. Dahil sa kamanghamanghang proteksyon ng Diyos,
Wala akong masabi sa kanila. Salamat sa proteksyon niya. At wala silang nakuhang impormasyon sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nang matauhan ako, umalis na ang mga nakapaligid sa akin. At naiwan ako mag-isa, nakahiga sa malamig na simento. Sa paligid ko, may natirang malagatas na likidong hindi napainom sa akin. Nagalak ako na muli kong napagtagumpayan ng pagpapahirap ni Satanas at di ako naging Judas. Sobrang naantig itong puso ko. Nagpasalamat ako sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Proteksyon Diyos. ng Diyos. Di nag-aalinlangan ang dyablo sa pang-aabuso. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan para ipagkanulo ng mga tao ang mga kapatid nila at ari-arian ng iglesia. Oo nga. Ano pala yung malagatas na likidong ipinainom nila sa'yo? Oo. Ano yun? Walang pangalan na nakasulat sa bote. Iniligay nila ito sa bote ng mineral water. Matapos itong ibuhos sa bibig ko, uminit ang sikmura ko at nahilo rin ako. Balita ko, sila ang gumagawa ng gamot na ito. Ang epekto nito'y paralisahin ang nervous system ng tao. Magdideliryo siya. At mapipilitan siyang sabihin ang impormasyon na gusto nila. Palagay ko, tinatawag tong hallucinogen sa mga bilihan. Diyos ko, talagang nanganib si Brother Xiao. Kung wala ang proteksyon ng Diyos, masama ang kahihinatnan niya sa kanila. Salamat sa Diyos. Iba't ibang pandalansi ng mga diablong yon. Ay, nanindigan siya sa patotoo niya. Oo, salamat sa Diyos. Hindi ba't isa itong mananagumpay? Isa ito, Salamat. Mananagumpay. Ang galing naman. Salamat sa Diyos. Lahat ito ay gawa ng Diyos. Lahat ay gawa niya. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Salamat sa Diyos. Mahigit 10 sa iglesia namin ang naaresto ngayon. May ilang tumalikod sa pananalig. May nagkanulo sa iglesia at naging mga Judas. Napakahirap makapanindigan sa harap ng pang-aaresto at pagpapahirap. Oo nga. Lahat ng ito ay dahil sa proteksyon ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang ibiti ng mga pulis, si Brother Lee na tagawang village, bumigay siya agad. Ipinagkanulo niya ang ilang leader at diakono ng iglesia at maraming handog ang nakuha ng mga pulis. Malaking kawalan ito. Nanghina rin ako nung maaresto ako. Ilang beses akong muntik nang bumigay. Pero dahil sa proteksyon ng Diyos, nagawa kong manindigan. Isang araw, para makita ang aking sulat kamay, ipinakopya nila sa akin ang isang sipi mula sa himno. Ginawa nila yun? Oo. Ang siping yon ay lubos na nakatulong sa akin. Nung pinakamahina na ako, nung malapit na akong bumigay, binigyang lakas ako ng mga salita ng Diyos at ng tapang na makapagpatuloy. Uy, aling sipi yun? Aling sipi. Siguradong kayo sa ilalim ng patnubay ng liwanag ko ay makakawala sa pagsakal ng puwersa ng kadiliman. Sa kadiliman, tiyak na hindi mawawala sa inyo ang paggabay ng liwanag ko. Kayo ang magiging mga Panginoon ng lahat ng nilikha. Kayo ay magiging mga mananagumpay sa harap ni Satanas. Tatayo kayo sa pagbagsak ng kaharian ng malaking ulang dragon sa gitna ng napakaraming mga tao bilang patunay sa aking tagumpay. Kayo ay magiging matatag at di natitinag sa lupain ng sin. Dahil sa mga pagdurusang tinitiis ninyo, mamanahin ninyo ang aking mga pagpapala. At ipagniningning ninyo sa buong sansinukob ang aking kaluwalhatian. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Napakadakila nito. 5 beses nila itong pinakopya sa akin. Habang isinulat ko ito, nagdasal ako. Nagpasalamat ako sa Diyos. Hindi ba't ginagamit ito ng Diyos para bigyan ako ng inspirasyon? Oo nga. Di ako pwedeng manghina. Kailangan kong umasa sa mga salita niya para magpatotoo. Patayin man nila ako, hindi ako magiging Judas. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil dito, nalampasan ko ang isa pang mahirap na sandali. Salamat sa Diyos. Oo nga, patnubay yun ng Diyos. Brother Xiao,
Ano yun? Dahil di mo naman pinagkanulo ang iglesia, bakit ka nila pinakawalan? Oo nga, sabihin mo sa amin. Gumawa ba ng tanda o kababalaghan ng Diyos? Oo nga. Totoo. May tanda Hanga ka ako sa'yo. babalaghan ba? Nakatanggap ka ng maraming biyaya at proteksyon ng Diyos. Sabihin mo sa amin. Sige na, Oo nga. sabihin mo. Ang totoo, mahabang kwento ito, kaya hindi ko na idedetalya lahat. Nakita ko na walang katapusan ang pagpapahirap nila at na di ako makakawala agad. Tapos, bigla akong nagka-ideya. Magpapanggap akong baliw. Nang makita nilang nabaliw ako at naging hangal, pinakawalan na rin nila ako. Bigay ba sa'yo ng Diyos ang karunungang magkunwaring baliw ka? Oo nga. Oo, tiyak na karunungan yun. Tama. Karunungan yun. Oo, tama. Karunungang bigay ng Diyos. Uy, di na mahalaga ang mga yan. Ang mahalaga ay di siya nagkanulo sa iglesia. O naging hudas. Bihira lang yun. Nanindigan sa totoo niya. Hindi madali yun. Tunay na isa siyang mananagumpay. Di ko pwedeng agawin ang kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ito ay gawa ng Diyos. Sa Kanya ang kaluwalhatian. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakabilib ang paninindigan niya. Oo, nanindigan siya sa Patnubayan ng pagtotoo Diyos. niya. Brother Joe, nagdusa ka sa kulungan. Kunin mo to para makabawi ka. Di na kailangan. Itago mo na lang yan. Itabi mo na yan. Pinoprotektahan ako ng Diyos. Tanggapin mo na. Alagaan mo ang kalusugan mo. Oo nga. Oo nga. Tanggapin mo na. Alagaan mo ang sarili mo. Sige, tinatanggap ko to. Mula sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nung gabing yon, pauwi ako mula sa pag-iebanghelyo kasama si Brother Chen. Papasok na sana kami ng nayon nang biglang matapatan ang aming muka ng malakas na liwanag ng 2 taong may dalang headlight ng minero. Mga pulis kami. Pagkasabi nito, hinila nila ang bag ko. Pagkatapos, pinosasa nila kami. Dahil nananampalataya lang ako sa Diyos, nag-iebanghelyo at nagpapaunawa sa mga tao ng katotohanan at wala akong nilabag na batas ng bansa. Inakala ko na kahit inaresto na ako, siguro naman ay wala silang gagawin sa akin. Hindi ko akalain na tatratuhin ng napakabrutal at napakalupit ng mga pulis ng mamamayan ang mga mananampalataya na talagang nagparamdam sa akin na mas masahol pa ang buhay kesa sa kamatayan, na parang nakatira ako sa impyerno sa lupa. Malinaw pa rin sa isipan ko ang mga araw at gabing yun. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Nung una, ipinosas nila ang mga kamay ko sa likod ko. Tapos, tinalian ng lubid ng lalaking si Sugo Jun ang posas. At hinila ito gamit ang kanyang buong lakas. Tapos sabi niya, "Magsasalita ka ba? Magsasalita ka ba?" Napahiyaw ako sa matinding sakit at butil-butil ang pawis sa noo ko. Nakakadurog sa puso ang ganoong klase ng sakit. Hindi ko yun makalimutan. Narinig ko ang pagkaunat ng mga buto sa braso ko hanggang sa lumagotok ang mga ito. Sa puso ko, taimtim kong tinawag ang Diyos. Ilang araw silang hindi huminto sa pagsisikap na makakuha ng impormasyon mula sa akin. At binilit nila ako magsalita gamit ang iba't ibang pagpapahirap. Nang mga oras na yon, punong-puno na ng pasa ang katawan ko. Kulay ube na at namamaga ang mga kamay ko. At namimintog at namamanhid ang mga hita ko. Isang-isang bumuka ang malalalim na sugat sa mga paa ko at umagos ang mga dugo mula rito. Sobrang init ng katawan ko. Hindi ko na makayanan ang sakit. Hindi ko maintindihan bakit ako pinapahirapan dahil lang sa pananalig sa Diyos at sa pagiging mabuting tao. Pero kahit ganito ang kalagayan ko, hindi pa rin sila tumigil sa pagpapahirap sa akin para magtapat ako
Sinuntok at sinipa nila ako. At sinadya pa nga nilang hampasin at tusukin ang mga sugat ko. Gamit ang map o di kaya kawayan. Kahit na wala akong nilabag na batas, habang pinapahirapan ng ganito, wala akong karapatan o tapang na lumaban. Ang aking dignidad at karapatang pantao ay inabuso lang ng mga brutal at malulupit na diablong yun. Pinagtawanan at kinutsa lang ako ng mga nakapaligid sa akin. Walang nagpakita sa akin ng simpatsya. Paulit-ulit akong nanginig sa takot dahil sa sitwasyong to. At nadama ko ang kalupitan at panlalamig ng mundong ito. Hindi ba't ito ang impyerno sa lupa na binanggit sa mga salita ng Diyos? Paulit-ulit na ipinakita sa akin ng di makataong pagpapahirap na yon ang mga mukha ng mga diablong yon. At nadama ko rin ng presensya at proteksyon ng Diyos sa akin. Nahikayat ako nito na maging determinadong huwag maging isang Judas. Pagkatapos nun, patuloy nila akong sinisipa at pinubugbog. At di man lang nila ako binigyan ng makakain o maiinom. Kahit na binuhusan nila ng droga ang bibig ko para maisiwalat ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa iglesia. Hindi sila nagtagumpay dahil sa proteksyon ng Diyos. Nakita ko ang mga kamangamanghang gawa ng Diyos at nagpapasalamat ako sa Kanya sa biyaya niya sa akin. Nag-aaral kayo ng himno? Gusto mo sumali? Sige ba? Eto. Sige. 多少年来，人一直欺骗神，一直把神当作门外客。多少次把神关在家门之外，多少次在神面前站立，却不理会神。多少次在人中间弃绝神，多少次在魔鬼面前否认神，多少次互相一嘴相 Napakaraming beses na nilang itinakwil ang Diyos sa gitna ng ibang mga tao. Napakaraming beses na nilang itinatwa ang Diyos sa harap ng mga diablo. Itinatwa ang Diyos. Itinatwa ang Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nun? Brother Joe, pagod ka ba? Magpahinga ka muna. May mga sugat ka pa, kaya huwag ka munang masyadong magpagod. Okay lang. Ayos lang ako. O sige.
Sa rehimen ng CCP, sa sandaling sumunod ang isang tao sa Diyos, nawawala na siya ng mga karapatang pantao. Bukod sa hindi siya nirerespeto at pinoprotektahan ng lipunan, nagtitiis din siya ng pagbubukod at pagsupil mula sa lipunan. At hindi niya matamasa ang mga karapatang pantao ng isang mamamayan. Dahil sa propaganda ng CCP, ipinalalabas na masama ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at ang mga mananampalataya nito. Kaya kahit nasan ka man, sa tuwing naririnig ng mga tao na isa kang mananampalataya sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, itinuturing ka nilang hindi tao. Sa ilalim ng personal na otorisasyon ng Komite Sentral ng CCP, sa mga eskwelahan man o sa anumang institusyon, sa mga nayon man o sa mga lungsod, kaming mga mananampalataya ay nagdurusa ng iba't ibang diskriminasyon at iba't ibang uri ng hindi patas na pagtrato ng ibang tao. Pati na sa mga kulungan, ganon din ang trato sa amin. Nasa mga kulungan ng iba't ibang uri ng mga kriminal. Ikinulong sila roon dahil nilabag nila ang iba't ibang batas. Ito ang nararapat sa kanila dahil sila ay mga tunay na kriminal. Pero inosente ang mga Kristiyano. Wala kaming nilabag na anumang batas. Pero pinapahirapan kami, katulad na lang ng mga tunay na kriminal na nasa kulungan. O mas masahol pa nga sa pagpapahirap na ginagawa sa kanila. Pagdating sa mga karapatang pantao at mga simpleng karapatan, mas masahol pa ang nararanasan ng mga Kristiyano kesa sa mga nakatakdang bitayin. Hindi ko na kayang pigilan. Ano yan? Hindi mo na kaya? Kahit hindi mo na kaya, gawin mo. Buisit, umihi ka na sa sahig! Ang lakas ng loob mo umihi! Ang lakas ng loob mo umihi! Buisit ka! Buisit! Buisit! Di ako makapaniwalang ni ayaw akong bigyan ng mga halimaw na to ng karapatang umihi. Nakulong ako rito dahil nananalig ako sa Diyos at tumatahak sa tamang landas. Kung hindi lang ako nananalig sa Diyos, talagang gusto kong labanan kayong mga halimaw. Kahit pa ikamatay ko ito, hindi ko kayo patatakasin. Pero alam kong hindi ko pwedeng gawin yon. Ang Diyos ay nasa puso ko. At naniniwala akong nasa mga kamay niya ang lahat. At magbubukas ng daan ng Diyos para sa akin. Tahimik akong nagdasal sa Diyos sa puso ko. At naisip ko na magkunwaring baliw at hangal. Para masubukan kung talaga bang naging baliw na ako at hangal. Pinigyan nila ako ng panis na pagkain. Tinanggal din nila ang lahat ng damit ko. Iniwan akong hubot-hubad at pinatayo nila ako sa pasilyo nang walang suot na kahit ano. Habang pinagtitinginan ako ng lahat ng dumaraang lalaki at babaeng pulis ng mamamayan. Bagamat mukha talaga akong baliw at hangal ng mga oras na yon. Sa loob-loob ko'y nakaramdam ako ng matinding hiya at galit habang ipinapahiya nila ako. Ang aking dignidad at integridad ay lubos na nawasak sa mga titig ng mga pulis ng mamamayan. Sa ganitong paraan,
Nalampasan ko ang mahirap na panahong ito. Wala silang magawa, kundi pakawalan ako pansamantala. Para sa akin, magandang pagkakataon to para makatakas mula sa impyernong ito sa lupa. At nagawa kong isalba ang katiting na dignidad para sa sarili ko. Pero hindi ako sigurado sa isang bagay. Gugunatain ba ng Diyos ang mga bagay na nagawa ko para makatakas sa impyernong ito sa lupa? At para maisalba ang katiting na dignidad na iyon? O ang mga ito ba'y magdadala ng kahihiyan sa Diyos? Hindi lamang ako hindi kilala ng tao sa aking katawang tao. Higit pa riyan, nabigo siyang unawain ang sarili niyang nananahan sa isang katawang may laman. Sa loob ng napakaraming taon, nililinlang na ako ng mga tao. Itinuturing akong isang panauhing tagalabas. Napakaraming beses nang pinagsarahan nila ako sa labas ng bahay nila. Napakaraming beses nang tumayo sila sa aking harapan nang hindi ako pinapansin. Napakaraming beses nang itinakwil nila ako sa gitna ng ibang mga tao. Napakaraming beses nang itinatuwa nila ako sa harap ng mga diablo. Itinatuwa ako. Itinatuwa ako. Kapag sinusubok ko ang pananampalataya ng mga tao, wala ni isang taong nagbibigay ng tunay na patotoo. Wala ni isang may kakayahang mag-alay ng kanyang lahat-lahat. Sa halip, patuloy na nagtatago ang tao at tumatangging buksan ang kanyang sarili, na para bang sasaklutin ko ang kanyang puso. Lahat ng tao ay naglalabas ng pahiwatig ng luntian sa init ng tagsibol. Hindi sila nananatiling luntian kailanman sa malalamig na buga ng taglamig. Sa kanyang mabuto at payat na tayog, hindi matutugunan ng tao ang aking mga layunin. Sa buong sangkatauhan, walang makakapagsilbing huwaran para sa iba. Oh Diyos, may utang ako sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Gabi na, bakit kumakain ka ng sibuyas? Wala akong gana. Ano? Takot ka pa rin ba? Oo, medyo. Napakasama talaga ni na Mr. at Mrs. Wang. Di baling di nila tanggapin ang ebanghelyo, pero nagsumbong sila. Kung di ka agad kumilos ngayong araw, nahuli na sana tayo. Mapanganib bang magpalaganap ng ebanghelyo? Iba-iba makakilala natin. Kailangan nating laging magdasal at kumingi ng karunungan. Aray! Anong problema? Nakagat kong pisngi ko. Mas mapakaramdam ko. Kumain ka na. Hayaan mo. Magpapabili ako ng karne para sa'yo. Kailangan ko ng karne. Masarap makakain nun. Bilisan mo nang kumain. Tapos, makikipagbahaginan tayo tungkol sa gawain ng ebanghelyo. Hoy, bigyan mo ko niyan. Ba't ka kakain ng sibuyas sa gabi?
Ay, akin na nga yan. May na-upload ng isang bagong video na patotoo. Kumuha ang Panoorin isa natin. pang pulis ng dekuryenteng batuta at sinimulan akong pagkukuryentehin sa buong baywang, sa likod ko, pati na rin sa puwitan ko. Nang kuryentehin niya ako, pakiramdam ko'y pinaghalo-halo na ang tiyan at bituka ko. Napakasakit nito. Nang kuryentehin niya ang dibdib ko, naramdaman kong kumirot ang puso ko at nahirapan akong huminga. Nang kuryentehin niya ako sa singit, parang may matutulis na pa akong bigla na lang ibinabaon sa laman ko. At nawalan ako ng hininga. Nang malapit na akong bumagsak, naisip ko ang himnong ito. Ang tindi ng pagwasak sa akin ni Satanas. Nakita ko na ang mukha ng Diablo. Di ko malilimutan ng libu-libong taon ng puot. Mas mainam pang mamatay kaysa yumuko sa kanya. Amen. Amen. Ang Diyos ay nagkatawang tao para lang iligtas ang tao. Nagdurusa siya ng paghihirap at kahihiyan. Labis kong natamasa ang pagmamahal ng Diyos. Paano ako makapagpapahinga nang hindi ito sinusuklian? Amen. Amen. Bilang isang tao, kailangan kong bumangon at ibigay ang buhay ko sa pagsaksi sa Diyos. Amen. 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 Magupo man ang katawan ko, ang puso ko ay lumalakas. Walang pagsisisi akong magiging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Amen. Amen. Magpapasakop ako maging hanggang kamatayan kung mapapalugod ko ang Diyos kahit isang beses man lang. Amen. Amen. Naisip ko kung paanong nagkatawang tao ang Diyos, nagtiis ng kahihiyan para lang iligtas ang sangkatauhan. Kung paanong dinidiligan niya tayo ng kanyang mga salita. Napakalaking halaga ang ibinayad ng Diyos para sa atin. At lagi siyang naririyan na gumagabay at nagpoprotekta sa akin mula nang maaresto ako. Natamasa ko ang labis na biyaya ng Diyos. Pero ano bang nagawa ko para sa kanya? Isinakripisyo ng mga banal sa buong kapanahunan ng mga sarili nila. Naging martir sila para sa Diyos. Pero, matapos makaranas ng pagdurusa, gusto ko nang mamatay upang takasan to. Napakaduwag ko. Paano to naging pagpapatotoo sa Diyos? Hinahayaan kong pagtawanan ako ni Satanas. Nang maisip ko ito, tahimik akong nagdasal. Diyos ko, gaano man ako pahirapan ni Satanas, hindi ako susuko rito. Mabubuhay ako para sa iyo. Amen. Paulit-ulit akong kinuryente hanggang mahimatay ako. Tapos ay sinabuyan ng malamig na tubig. Hindi ako mananampalataya. Hindi po talaga. Napakaraming beses nang itinakwil nila ako sa gitna ng ibang mga tao. Napakaraming beses nang itinatwa nila ako sa harap ng mga diablo. Tapos, bigla akong nagka-ideya. Magpapanggap akong baliw. Di ko alam kung gaano kahaba ang oras na lumipas. Nung huling beses akong magising, nakita ko ang isang pulis na nagpapahinga sa upuan, pagod na pagod at hinihingal. Sabi ng isa pang pulis, bilib na ako. Yari sa bakal ang babaeng ito. Walang makakapatay sa kanya. Nag-alay ako ng pasasalamat at papuri sa Diyos nang marinig ko ito. Ang Diyos ang nagbibigay liwanag at lakas sa akin at gumagabay din sa akin. Lumakas ang pananalig ko sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Talagang malakas. Ang sister na ito. Oo. Siguradong sinasang-ayunan ng Oo, Diyos. tama ka. Ang patotoo niya. Oo nga, napakalakas niya. Sobrang matulog ang patotoo ito. Proteksyon yun ng Diyos. Tama. Salamat sa Diyos. Oh Diyos, binigo kita.
Natatakot ako sa kamatayan. At para maprotektahan ang buhay ko, itinakwil kita sa harap ng iba. At itinatwa kita sa harap ng mga diablo. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban, o hindi malinawan ang layunin ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ano't anuman kailangan mong magkaroon ng pananalig sa gawain ng Diyos at huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Mahina man si Job at isinumpa ang araw ng kanyang pagsilang. Hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao ay ipinagkaloob ni Jehovah. At na si Jehovah rin ang siyang babawi sa lahat ng ito. Ano man ang naging pagsubok niya, pinanatili niya ang pananalig na ito. Sa karanasan mo, ano man ang pagpipino mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang hinihingi ng Diyos sa madaling salita ay ang pananalig at mapagmahal sa Diyos na puso ng tao. Ang kanyang ginagawang perpekto sa pamamagitan ng paggawa sa ganitong paraan ay ang pananalig, pagmamahal at mga hangarin ng mga tao. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagpeperpekto sa mga tao at hindi nila ito nakikita at nadarama. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ng iyong pananalig. Amen. 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 Kailangan natin ng pananalig. Tama. Gaya ng sabi ng mga salita ng Diyos, magiging mahina o negatibo ang mga tao pag di malinaw sa kanila ang mga layunin ng Diyos at ang landas nila ng pagsasagawa. Sinasabi ng Diyos na normal lang ito. Dahil hindi natin nauunawaan ang katotohanan kaya, isinasaalang-alang ng Diyos ang kahinaan natin at pagiging negatibo. Tama. Pag tayo'y mahina't negatibo, di tinatandaan ng Diyos ang ating mga pagsalangsang. Oo nga. Pero may mga hinihingi siya sa atin. Sa mga sitwasyong to, di tayo pwedeng mawala ng pananalig sa Diyos. Ano mang gawin ng Diyos, dapat tayong maging katulad ni Job, wag nating itatwa ang Diyos. At sa halip ay hanapin ang layunin ng Diyos. Matuto tayong maghintay at magkaroon ng pagpapasakop. Amen. Salamat sa Diyos. Tama. Mababa ang tayog natin, kailangan natin na mamatnugot ng kapaligiran ng Diyos. Para pinuhin tayo at matuto tayo sa kapaligirang yon na umasa sa Diyos, tumingala sa Kanya, umarok at umunawa sa mga layunin niya, at kumilos ayon sa mga layunin niya. Sa gayon, magiging mas normal at malapit ang ugnayan natin sa Diyos. Tama. Mararamdaman natin ang gabay at pagtustos ng Diyos. At talagang pasasalamatan ang pagtustos niya sa atin sa lahat ng oras at lugar. Tama. At mararamdaman ang presensya niya. Ito ang pinagmulan ng ating pananalig. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Mahal tayo ng Oo. Diyos. Napakaliit ang pananalig natin. Hindi natin alam kung paano umasa sa Diyos. Oo nga. Mahalaga rin ang pag-unawa sa mga layunin niya. Pag alam natin ang hinihingi ng Diyos, magkakaroon tayo ng layon at landas na susundin. Tama. At mapeperpekto ang ating pananalig. Amen. Kung nais nating mas maunawaan ang mga layunin niya, kailangan nating kumain at uminom ng salita niya. Sige. Kinakailangan ang pananalig kapag may isang bagay na hindi nakikita ng mata lang. At kinakailangan ng pananalig mo pag di mo mapakawalan ng kuro-kuro mo. Pag di malinaw sa'yo ang gawain ng Diyos, ang kinakailangan mong gawin ay manalig at manindigan at panghawakan ng mahigpit ang iyong patotoo. Nang si Job ay umabot sa puntong ito, nagpakita sa kanya ang Diyos at nangusap sa kanya. Ibig sabihin, sa pananalig mo lamang makikita ang Diyos. At pag may pananalig ka, gagawin kanyang perpekto.
Kung walang pananalig, hindi niya ito magagawa. Amen. 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 Pag may nangyayari sa atin, wala tayong malilinaw na salita ng Diyos para turuan tayo at hindi nagpapakita sa atin ng Diyos o nagsasabi kung paano tayo dapat kumilos o ano ang dapat nating gawin. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nating manalig sa Diyos. Ang pananalig na ito, ang pagpapasakop na hinihingi ng Diyos mula sa atin. Ano man ang gawin ng Diyos sa hinaharap, handa tayong tanggapin ito at masayang magpasakop. Isuko ang mga plano natin at tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kahit di umaayon sa ating kuro-kuro o interes ng laman, ang mga kilos ng Diyos. Kahit na pinahihirapan ito ang ating katawan o nagiging sanhi pa nga ng ating pagkamatay, dapat tayong magpasakop, dapat nating tanggapin ang mga pagsasaayos niya. At maniwala na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kailangan natin at dapat nating maranasan. Amen. Amen. Tama. Kung meron tayong ganitong pananalig at saloobin, saka natin makakamit ang pagsang-ayon at pagmamahal ng Diyos tulad ni Job. Tama. Ang mga gumagawa lang nito ang mapeperpekto ng Diyos. Isipin niyo si Job. Sa gitna ng pagsubok, umasa siya sa pananalig niya para magpasakop sa pagsasaayos ng Diyos. Habang tinutukso siya ni Satanas at pinipino ng Diyos na nindigan siya sa patotoo niya. Sa huli, naging mapalad siya na marinig ang tinig ng Diyos at ang mga salita niya mula sa ipo-ipo. Napakaluwalhati ng bagay na rin. Salamat sa Diyos. Tunay ngang pinagpala si Job. Tama. Dapat natin tularan si Job at taglayin ang pananalig na meron siya. Amen. Tama. Sana matanggap ko ang pagpipino ng Diyos sa buhay na to. At makapagpasakop ako sa Kanya hanggang sa kamatayan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Sana ay gabayan at biyayaan tayo ng Diyos. Amen. Gusto rin nating tularan si Job. Taglayin ang pananalig niya. Tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ipagkatiwala ang meron tayo sa mga kamay niya. Amen. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Bukod sa sinasabi ng mga salita ng Diyos ang mga layunin niya, nagpapahiwatig din ito sa atin ng isang direksyon at layon. Sa tulong nito nauunawaan ko ang mga prinsipyo ng pagsasagawa at natututunan kung paano matugunan ang layunin ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga salita niya, kumain at uminom tayo. Nauunawaan ko rin ang wala sa akin. Tunay ngang wala akong pananalig. Hindi ako umaasa at hindi rin ako tumitingala sa Diyos. Kahit sinasabi kong naniniwala ako sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, kapag nahaharap ako sa realidad, di ko maiwasang magplano para sa sarili kong laman at sarili kong kinabukasan. Bukod sa wala akong saloobin at realidad ng pagpapasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, naghimagsik ako laban sa Diyos. At ginusto kong tumakas mula sa kapaligirang ipinamatnugot ng Diyos para sa akin. Ayokong magdusa o kaya'y mamatay. Takot akong mamatay. Sa puso ko, kinontra ko ang Diyos at tinanggihan ang pagsasaayos niya. Natatakot ako kung hindi ako mag-iingat, mawawalan ako ng buhay. At hindi ko na makikita ang asawa o mga anak ko. Kaya mahigpit akong kumapit sa buhay ng aking laman. At hindi talaga ako nagpasakop sa Diyos. Kumpara kay Job, ako ay sadyang
isang hindi mananampalataya at hindi nagtataglay ng tunay na pananalig. Sa napakaraming taon, taimtim akong diniligan at tinustusan ng Diyos. At wala siyang anumang napala sa akin. Hindi ko natugunan ang pangangalaga at proteksyon ng Diyos ng ilang taon. Maging ang mga ekspektasyon niya sa akin. Madalas nating nababasa ang mga salitang ito ng Diyos. Bago tayo naharap sa ilang kapaligiran, inakala nating meron tayong tunay na pananalig na kaya nating manindigan sa ating patotoo sa Diyos at hindi tayo mahihirapang magpasakop sa Diyos. Kapag naharap tayo sa realidad, pagdating sa mga pagpapamalas natin at kung anong isinabuhay natin, hindi makakayanan ng pananalig natin kahit isang dagok. At hiyang-hiya tayong humarap sa Kanya. Paulit-ulit nating binibigkas na gusto nating tularan si Job. Pero ang totoo, ang tunay nating tayog ay hindi man lang makakapantay sa hibla ng buhok niya. Totoo. Batay sa pagpapamalas natin, hindi tayo karapat-dapat ikumpara sa Kanya. At di tayo kwalipikadong hingin sa Diyos na pinuhin tayo ng gaya ng ginawa niya kay Job. Tunay ngang napakalayo natin kay Job. Tama. Tama ka. Sinusubukan nating tularan si Job. Pero malayo ang pananalig natin kumpara sa kanya. Tama. Pero dahil hinihingi sa atin ng Diyos ang mga ito, dapat tayong pumasok sa mga ito. Oo nga. Gaano man kalaki ang mga paghihirap natin, gaano man tayo kahina, o gaano man kababa ang tayog natin, di tayo dapat mapigilan ng mga ito. Dapat tayong magsagawa ayon sa salita ng Diyos. Amen. Tama. Ang mga salita ng Diyos ay mga katotohanang dapat nating pasukin. Lagi itong magiging inspirasyon natin at layo ng ating paghangad. Tama. Hindi tayo pwedeng maghimagsik laban sa Diyos. Amen. 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 Kung walang mga salita niya, wala tayong magiging layon sa ating paghangad o mga landas ng pagsasagawa at hindi tayo lalago. Totoo yan. Totoo yan. Ang mga salita ng Diyos at mga kapaligirang isinaayos niya ang kailangan natin. Oo. At hindi mahihiwalay rito ang paglago ng ating buhay at pagbabago ng disposisyon. Tama. Amen. Di ako pwedeng maging negatibo muli. Dapat kong baguhin ang kalagayang to. Di ako pwedeng makimagsik sa Diyos. Amen. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Alam ng Diyos ang kahinaan at mga paghihirap ko. Naway mamatnugod siya ng mga kapaligiran para sa akin. Pinuhin ang pananalig ko. At bigyan ako ng kakayahang isuko ang mga plano ko. At ipagkatiwala sa kanya ang mga interes ng aking laman, kinabukasan at buhay. At ipagkatiwala sa kanyang mga pamamatnugot. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Habang mas nagbabahaginan tayo, mas lumalakas ang pananalig natin at mas lumilinaw ang landas. Totoo. Pakiramdam ko, medyo iba na ngayon kaysa sa dati. Paanong naiiba? Noon nang marinig kong ang pag-eebanghelyo pagharap sa pang-aresto, nanghina ang tuhod ko. Matapos tayo magbahaginan, ba't di na ako natatakot? May pananalig ka na. Oo nga. Oo nga. Dama ko rin na ngayon, nagkamit na ako ng malaking pananalig. Salamat Dahil sa nagkamit Diyos. ka na ng malaking pananalig ngayon, kung magbabasa pa tayo ng mga salita ng Diyos, hindi ba't magkakamit ka ng higit? Oo, tsak nga yan. Maaari mong sabihing nalupig ka na. Ngunit makakapagpasakop ka ba hanggang kamatayan? Kailangan mo makasunod hanggang sa kahuli-hulihan, mayroon ka man o walang kinabukasan. At hindi ka dapat mawalan ng pananalig sa Diyos, anuman ang sitwasyon. Sa huli, kailangan mong matamo ang dalawang aspekto ng patotoo. Ang patotoo ni Job, pagpapasakop hanggang sa kamatayan,
At ang patotoo ni Pedro ang sukdulang pagmamahal sa Diyos. Kailangan mong maging kagaya ni Job. Nawala ang lahat ng kanyang ari-arian at pinahirapan siya ng karamdaman ng katawan. Subalit hindi niya tinalikuran ang pangalan ni Jehovah. Ito ang patotoo ni Job. Nagawang mahalin ni Pedro ang Diyos hanggang kamatayan. Nang humarap siya sa kamatayan at siya'y ipinako sa krus, minahal pa rin niya ang Diyos. Hindi niya inisip ang kinabukasan niya o hinangad ang magagandang pag-asa o maluluhong saloobin. At hinangad lang niyang mahalin ng Diyos at magpasakop sa pagsasaayos niya. Iyan ang pamantayang kailangan mong maabot bago ka maituring na nagpatotoo. Bago ka magawang perpekto matapos kang malupig. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga salitang to. Handa na tayong sumunod sa Diyos at talikuran ang lahat para gawin ang tungkulin. Ano man ang ginagawa ng Diyos, handa tayong magpasakop. Oo. Ang kahandaang ito'y pagpapamalas ng paglupig sa atin ng Diyos. Gayunpaman ang tunay nating tayog, ang ating pananalig at tunay na pagpapasakop ay nananatiling malayo sa pamantayan ng Diyos. Oo nga. Ang mga pamantayan ng Diyos ay ang mga sinasalita niya sa siping ito. Pagpapasakop hanggang kamatayan at sukdulang pagmamahal sa Diyos. Amen. Hindi lang ito ang hinihingi ng Diyos sa atin, kundi mga layon din na dapat hangarin nating mga nilikha. Amen. Amen. Ano man ang ating kapasyahan at ang uri ng kapaligirang kinaroroonan natin, hindi nagbabago ang pamantayan niya para sa bawat isa sa atin. Oo. Ang mga pamantayang ito ay nabilang mga nilikha. Dapat nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng meron tayo, kabilang na ang buhay natin, at magpasakop sa mga pagsasaayos niya. Amen. 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 Higit pa rito, pag naharap tayo sa kamatayan, katulad ni Pedro, hindi tayo dapat magreklamo tungkol sa Diyos. At kusang loob nating ibalik ang sarili natin sa Diyos. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. O Diyos, alam mo ang kahinaan ko at mga paghihirap ko. Mamatnugot ka ng kapaligiran para sa akin. Pinuhin mo ang pananalig ko. At bigyang kakayahan ako na bitiwan ang mga plano ko. At ipagkatiwala sa iyo ang mga interes ng aking laman at maging ang aking buhay. At hayaan kang pamatnugutan ang mga ito. O Diyos, gusto ko ring bitiwan ang mga sarili kong plano at ipagkatiwala sa iyo at sa iyong mga pamamatnugot ang aking mga interes kinabukasan at aking buhay. Amen. Amen. Ano nangyari? Naaresto si Sister Ming. Ilipat ang mga libro. Sige na. Brother Zhong, dapat mong itagong mabuti ang mga librong ito. Huwag hayaang mahanap ito ng malaking pulang dragon. Huwag kang mag-alala. Kahit manganib ang buhay ko, iingatan ko ang mga librong ito. Huwag kang mag-alala. Sino yan? Tingin! 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 Huwag ka tumakbo!
Napakalaki ng bansang China. Pero tayo'y wala man lang mapagpahingahan. Hinihiling ko talaga na masakin na ng Diyos sa malaking pulang dragon para hindi na tayo tumatakas ng ganito. Hindi pwede yan. Naghihintay pa ako na makapagpatotoo sa Diyos. Kung mawasak na ang malaking pulang dragon, paano ko pa magagawa yun? Huwag ka umasang dadamayan ka ng mga kapatid sa pag-uusig para lang makapagpatotoo ka. Kung uusigin tayong lahat, dapat tayong tumayong lahat para magpatotoo sa Diyos. Kung tatayo ang lahat para magpatotoo sa Diyos, para magkamit siya ng higit na kaluwalhatian, di ba't mabuti yun? Totoo. At mas ipinapahiya nun si Satanas. Pag nangyari yon, magagalit ang malaking pulang dragon. Wala sa atin kung mawasak man o hindi ang malaking pulang dragon. Nasa Diyos na yon. Totoo yan. Nagserbisyo ang malaking pulang dragon sa gawain ng Diyos. Kung wala ito, hindi sana mabubunyag at matitiwalag ang maraming tao. Bilang isang hambingan, may tuturing na sapat ito. Pwede itong maging kwalipikado't hindi. Kailangan nito magserbisyo sa Diyos. Yun ang misyon nito. Kung hindi, hindi ito makakaraos. Hoy, tama ka. Katulad ng sinasabi sa salita ng Diyos. Kapag formal kong sinimulan ang aking gawain, lahat ng tao ay gagalaw tulad ng aking paggalaw. Mag-aabala kasabay ko ang mga tao sa buong San Sinukob. Masayang abala ang San Sinukob at nauudyokan kong sumulong ang tao. Dahil dito, nilalatig ko ang malaking pulang dragon hanggang sa magdeliryo ito at malito. At nagseserbisyo ito sa aking gawain. At ayaw man ito, di nito masunod ang nais nito. Wala tong magawa kundi magpasakop sa pamamatnugot ko. Sa lahat ng plano ko, Sa lahat ng plano ang malaking pulang dragon ang aking pangamping. Aking kaaway at akin ding alipin. Dahil dito, hindi ko niluwagan ang aking mga hinihingi rito. Sa makatuwid, ang huling yugto ng gawain ng pagkakatawang tao ko'y natatapos sa sambahayan nito. Mas nakakatulong to sa pagseserbisyo nito ng maayos sa akin. At sa pamamagitan nito'y lulupigin ko ito at tatapusin ang plano ko. Di na masama. Nagsikap ka na ng husto. Naisa puso mo pa ang siping ito. Nauunawaan mo ang lahat, pero walang katuturan ang sinabi mo. Ano ba? Ganito lang ang mood ko ngayon. Sa puso ko, natatandaan ko mga salita ng Diyos. Nagkaisa raw ang buong probinsya sa mga pang-aarestong to. Marami sa mga kapatid natin ang nahuli. May balita ka ba kay Sister Jiang o Brother Zhong? Pareho silang naaresto. Silang dalawa? Ikinulong si Sister Jiang sa isang detention center. Balita ko'y masisentensyahan siya. Si Sister Meng, nagtangkang magpakamatay dahil di na niya kaya.
Sinubukan pa rin siyang i-revive. Pero maluba ang mga sugat niya. Hindi sigurado kung mabubuhay siya. Si Brother Xiong. Anong nangyari sa kanya? Pilit siyang kinunan ng dugo ng mga pulis. Dahil sa matinding pagkawala ng dugo, namatay siya. Namatay siya. Brother Xiong. Huwag kang mag-alala. Kahit manganib ang buhay ko, iingatan ko ang mga librong ito. Brother Xiong. Brother Xiong. Wala na si Brother Xiong. Brother Xiong. Kilos! Mga polis kami! Sino ginagawa nyo? Ba't niyo kayo na-aresto? Kayong dalawa, aresto namin kayo mga mananampalataya! Huwag kayong tumakbo! Tigil! Tumigil kayo! Huwag kayong tumakbo! Magkawalay tayo! Zhu Jiangming! Mga pulis kami! Noong kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya, ibinuwis ng ilang sinaunang propeta at banal ang buhay nila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya maaari ding magbuwis ng buhay ang mga ipinanganak sa mga huling araw para sa layuning ito. Hindi ito isang bagay na bago o biglaan, lalong hindi ito isang malabis na kahilingan. Ito ang marapat gawin ng mga nilikha at ang tungkuling nararapat nilang gampanan. Ito ang katotohanan. Ito ang pinakamataas na katotohanan.
Kung ang ginagawa mo lang ay sumigaw ng mga kasabihan tungkol sa gusto mong gawin para sa Diyos, kung paanong gusto mong tuparin ang iyong tungkulin at kung gaano karami ang gusto mong igugol para sa Diyos, wala itong silbi. Kapag nahaharap ka na sa realidad, kapag hinihingi na sa iyo na isakripisyo mo ang iyong buhay, kung magrereklamo ka ba sa pinakahuling sandali, kung handa ka ba at kung tunay ka bang nagpapasakop, ito ang pagsubok sa iyong tayog. Kung sa sandaling malapit ng bawiin sa iyo ang iyong buhay, ay panatag ang loob mo, nakahanda ka at nagpapasakop ng walang anumang reklamo, kung pakiramdam mo'y natupad mo na ang iyong mga responsibilidad, obligasyon at tungkulin hanggang sa huli, kung maligaya at payapa ang iyong puso, kung papanaw ka ng ganito, kung gayon, para sa Diyos, hindi ka talaga pumanaw. Sa halip, nabubuhay ka sa ibang mundo at nabubuhay ka rin sa ibang anyo. Binago mo lang ang paraan ng iyong pamumuhay, hindi ka tunay na patay. Sa paningin ng tao, napakabata pang namatay ng taong ito. Nakakaawa naman. Pero sa mga mata ng Diyos, hindi ka namatay, hindi ka rin nakapagdusa. Sa halip, nakapagtamasa ka ng mga pagpapala at lalo kang napalapit sa Diyos. Dahil bilang isang nilikha, naabot mo na ang pamantayan sa paggampan ng iyong tungkulin sa paningin ng Diyos, natapos mo na ang iyong tungkulin. Hindi na kailangan ng Diyos na gampanan mo pa ang tungkuling ito na kasama ang ibang nilikha. Para sa Diyos, ang pagpanaw mo ay hindi tinatawag na pagpanaw. Ikaw ay inalis, dinala o kinuha at isa itong mabuting bagay. O Diyos, handa akong ialay ang buhay ko sa iyo at magpasakop sa iyong mga pagsasaayos. Magsaayos ka ng kapaligiran para sa akin, maghanda ng mga oportunidad at bigyan ako ng kakayahang makabawi sa mga pagsalangsang ko at makapagpatotoo sa iyo. Sabihin mo, Lolo. Lolo! Galing, mabait na bata. Tay, Ha? kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman. Oh, o nga pala, dinalhan kita ng mga damit para sa taglamig. Ay, hindi ka na sana nagabala. Heto, tingnan mo. Sige. Tingnan ko nga. Pwede na rin? Kumusta ang tinitis mo? Bumuti na ba? Oh, nga pala. Nakahanap ako ng tradisyonal na lunas dyan. Subukan mo to. Baka makatulong. Hindi to sa pagod, kundi sa pambubugbog. Nasa loob ng katawan ng pinsala. Mahirap tong gamutin. Ay, subukan mo na. Baka makatulong. Opo. Tay, subukan mo na. Sige, ilagay mo riyan. Heto, kumain kayong prutas. Sige, salamat. Magpahinga ka na. Ayos lang. Yoyo, kumain ka ng orange. Tay, Ha? may sugat ang mga braso mo. Huwag ka muna magbuhat. Alam ko. Ang alaala mo, bumalik na ba? Nawala na ba ang malaking bukol sa ulo mo? Baka hindi na bumalik ang alaala ko. Nandito pa rin ang bukol ko. Lagi ka pa rin inaantok? Itinanong ko sa doktor ang sitwasyon mo. Sabi niya, dahil to sa pinsala sa utak mo at nerve irritation, mahirap daw tong gamutin. Di ganong i-epekto ang gamot. Dahan-dahan ka lang daw na makakabawi. Oh, Tay, huwag mong pagurin ang sarili mo. Oo. ngayon ganito na ako. Inaalagaan akong mabuti ng mga kapatid dito. Di ako nagpapagod. Saka hindi pa ako masyadong matanda. Wala pa akong 70 o 80. Wala pa ako sa edad na kailangan ko mag-ingat. Ipinagdarasal kita araw-araw. Naprotektahan at bigyang liwanag ka ng Diyos. Nag-aalala rin sa'yo ang mga kapatid doon. Oo nga.
Nung maayos pa ang kalusugan ko, matalas ang memorya ko. At wala akong problema sa ulo. Pero hindi ako seryosong kumain at uminom ng salita ng Diyos o nakaunawa ng katotohanan. Kumilos lang ako ng basta-basta. Gumawa ako batay sa sigasig at di tumuon sa pagsisikap sa katotohanan. Nanalig ako ng walang pagkaunawa sa layunin niya. Ang dami kong inaksayang oras. Sa mga nakalipas na taon, kumain at uminom ako ng salita ng Diyos. Naunawaan ko ang katotohanan at nalaman ang layunin ng Diyos. May kamalayan na ako sa pagsasagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo. At di na ako nagnanais na kumilos ng arbitraryo o gawin ang tungkulin ko batay sa aking kagustuhan. Pero mas masahol ang kalusugan ko kaysa dati. At mahina ang memorya ko. Palagi ako nakakalimot. Pag matapos ko ang isang pangungusap, nakalimutan ko ng simula nito. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, di ko na agad maalala ang mga ito. At pag nagsisikap akong magnilay, wala pa rin akong sapat na lakas na gawin ito. Gusto ko lalong pagsikapan ng salita niya, maglaan ng mas maraming lakas at magbayad ng mas malaking halaga. Sa kasamaang palad ang utak ko. Hindi na gumagana ang utak ko. Bukod sa ugong sa ulo ko, wala akong matandaang bago. Talagang nagsisisi ako. Kung nalaman ko sana to agad, mas pinagsikapan ko pa ang mga salita ng Diyos 10 taon nang nakaraan. At tiyak na makakaunawa ako ng mas maraming katotohanan. At wala sana akong mga pagsisisihan, gaya nung naaresto ako. Ngayon, wala na akong hinihiling. Maliban na sa natitirang buhay ko, sana ay matupad ko ang tungkulin ko at magbigay ng isang malakas at matunog na patotoo sa Kanya. Habang ako ay nakakakilos pa sa ngayon at habang malinaw pa ang isipan ko. Tay, hindi maayos ang kalusugan mo ngayon. Huwag kang masyadong mag-isip. Hanggat okay ka, bilang mga anak mo, mapapanatag kami. Oo, tayong lahat ay mga nilikha. Dapat nating ilaan ang sarili natin sa Diyos at magbigay ng patotoo sa Kanya. Ito ang tungkuling dapat nating gampanan bilang mga nilikha. Ito ang nakatakda nating tungkulin. Galing sa Diyos ang buhay ko. Maging ang hininga ko ay bigay ng Diyos. Kung isang araw ay nanaisin ng Diyos na mamatay ako, dapat ko itong tanggapin bilang tungkulin ko at hindi ito tanggihan. Nitong nakaraan, palagi akong nagdarasal. Nagpapasya ako na magpapatotoo ako para sa Diyos. Kahit na mamatay ako dahil dito. At inihiling ko sa Diyos na siyasatin ang puso ko at tiyakin ang kapasyahang ito. Tay, bakit mo sinasabi ang mga ganyang usapin nang walang dahilan? Jingya, kung wala na rito si tatay, isang araw, dapat mong alagaan ang nanay mo.
at ang iyong maliliit na kapatid. Tay, anong gagawin mo? Tay, saan ka pupunta? Ayos lang si Itay. Ayos lang siya. Ayos lang ako. Ayos lang to. Ano nangyayari kay Lolo? Huwag kang umiyak, Lola. Huwag ka na umiyak, Lolo. Mabait po ako at maganda ang ugali. Hindi po kita gagalitin. Alam ni Lolo na mabait si Yoyo. Masaya si Lolo na makita ka. Bakit po kayo umiiyak? Si Lolo. May ginawa siyang mali. Sinaktan niya ang Diyos. Kailangan bumawi ni Lolo. Ayoko umalis kayo, Lolo. Hindi ba't mabait na bata si Yoyo? Opo. Gusto rin ni Lolo na maging mabait. Kung alam ni Lolo na may ginawa siyang mali at hindi siya babawi, mas masasaktan ang Diyos at hindi magiging mabait si Lolo. Gusto ni Yoyo na maging mabait si Lolo, katulad po ni Yoyo. Oo, tama ka. Itong si Yoyo, mabait na bata talaga. Pa, akin na si Yoyo. Oh, doon ka na sa nanay mo. Sa takbo ng buhay ng mga tao, tanging ang pag-unawa sa mga layunin ng Diyos at pagtupad sa tungkulin ng nilikha ayon sa mga layunin ng Diyos ang pinakamakabuluhang buhay sa lahat. Kung di natin nahuunawaan ang mga layunin ng Diyos, natatamasa man natin ang kaligayahan ng isang masaganang pamilya, magiging hungkag pa rin ito. Saka lamang tayo hindi mamumuhay ng walang saysay at magiging karapat-dapat na humarap sa lumikha pagkatapos nating mamatay kapag nahuunawaan na natin kung paano umasal, paano maging mabuting nilikha at paano maipakita ang katapatan natin sa lumikha. Kung hindi nauunawaan ng isang nilikha ang anumang katotohanan habang nabubuhay siya, hindi alam kung ano nga ba ang kahulugan ng buhay, at hindi makagawa ng tungkulin ng isang nilikha, kung gayon ay walang kabuluhan ang pag-iral niya. At pagkatapos niyang mamatay, hindi siya makakaharap sa lumikha. Totoo. Sa tagal ko nang nagbabasa ng mga salita niya, mas lumilinaw ang katotohanan. Ang mga salita niya ang umakay sa akin na kumawala sa mga pagpipigil ng kamatayan. Eto, tingnan mo kung gaano kaganda ang siping ito. Habang mas binabasa ko ito, mas ginaganahan ako at mas malinaw kong nakikita ang buhay at kamatayan. Babasahin ko ito. Oh. Sige, sabay nating basahin. Kung iyong kinikilala na isa kang ang nilikha, dapat mong ihanda ang iyong sarili na magbayad ng halaga para tuparin ang responsibilidad at tungkulin mong ipalaganap ang ebanghelyo. Maaaring ang kabayaran ay ang pagdanas ng pisikal na karamdaman o paghihirap, o pag-usig ng malaking pulang dragon o di pagkaunawa ng mga makamundong tao.
Gayon din ang mga paghihirap na pinagdaraanan ng isang tao kapag nagpapalaganap ng ebanghelyo ang maipagkanulo, mabugbog at mabulyawan. Makondena ang dumugin pa nga at malagay sa panganibang buhay. Posible habang nag-eebanghelyo na mamamatay ka bago matapos ang gawain ng Diyos at hindi mo na masisilayan ang araw ng kaluwalhatian niya. Paano namatay ang mga disipulo ng Panginoong Jesus? May mga pinukol ng bato sa kanila. Ipinakaladkad sa kabayo. May mga ipinakong patiwarik. Pinaghiwa-hiwalay ng 5 kabayo ang katawan. Sinapit nila ang lahat ng uri ng kamatayan. Ano ang dahilan ng kamatayan nila? Binitay ba sila ng naayon sa batas para sa mga krimen nila? Hindi. Sila ay kinundina, binugbog, binulyawan, at pinatay dahil ipinalalaganap nila ang ebanghelyo ng Panginoon at tinanggihan ng mga tao ng mundo. Ganyan kung paano sila minartir. Namatay sa ganong paraan ang mga naniwala sa Diyos. Paano ito maipaliliwanag? Kapag binabanggit natin ang paksang ito, inilalagay ninyo ang sarili ninyo sa kalagayan nila. Kaya malungkot ba ang inyong mga puso at may nararamdaman ba kayong kirot? Iniisip ninyo tinupad ng mga taong to ang tungkulin nilang mag-ebanghelyo at dapat ituring na mabubuti. Kaya't paano sila umabot sa gayong wakas at kinalabasan? Ang totoo, ganito namatay ang kanilang mga katawan at sumakabilang buhay. Ito ang paraan nila ng paglisan sa mundo ng tao. Ngunit hindi yun nangangahulugan na ganun din ang kanilang kinalabasan. Ano man ang paraan ng kanilang kamatayan at paglisan o kung paano man ito naganap, hindi ito ang paraan ng Diyos sa pagtukoy sa pangwakas na mga kalalabasan ng mga buhay na iyon, ng mga nilikhang iyon. Ito'y dapat mong malinaw na makita. Sa kabaligtaran, ginamit nila mga kaparaanang yun upang kondenahin ang mundong ito at upang magpatotoo sa mga gawa ng Diyos. Ginamit ng mga nilikhang ito ang kanilang napakahalagang buhay. Ginamit nila ang huling sandali nila upang magpatotoo sa mga gawa ng Diyos, sa dakilang kapangyarihan niya, at upang ipahayag kay Satanas at sa mundo na tama ang mga gawa ng Diyos, na ang Panginoong Jesus ay Diyos, na siya ang Panginoon at ang nagkatawang taong laman ng Diyos. Kahit hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, hindi nila kailanman itinatwa ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ba ito isang anyo ng paghatol sa mundong ito? Ginamit nila ang kanilang mga buhay upang ipahayag sa mundo, upang tiyakin sa mga tao na ang Panginoong Jesus ay ang Panginoon, na ang Panginoong Jesus ay Kristo, na siya ang katawang tao ng Diyos, na ang gawain niya ng pagtubos para sa buong sangkatauhan ay nagpapahintulot sa sangkatauhan na patuloy na mabuhay. Hindi nagbabago ang katotohanan ito magpakailanman. Amen. Amen. Pastor Jiang. Pastor Jiang. Humingi ka ba ng permiso sa akin na mangaral dito? May patakaran sa simbahan namin. Hindi kami pumapayag na mangaral kayo rito. Oo nga. Kung may kakayahan ka, mangaral ka sa walang pananalig. Huwag mo nakawin ang tupa ko. Ang lakas ng loob mong magnakaw ng tupa rito! Oo nga. Pawang tupa ng Diyos ang mga mananampalataya. Hindi sila tupa ng tao. Walang tao na may hawak sa kanila. Tama. May karapatan silang pumili ng kanilang pananalig. Karapatang magpasya ng tatahakin nilang landas. Tama. Amen. May karapatan silang pumili ng pakikinggan nilang mangaral.
Hindi mo sila dapat paghigpitan. Tama. Oo nga. Hindi mo sila mga alagad o mga alipin mo. Tama siya. Anong sabi mo? Bilang pastor, dapat mo silang bigyan ng kalayaan at hikayating hanapin ang tunay na daan. Lalo na pagdating sa pagbabalik ng Panginoon, mas dapat mo silang akaying makinig sa mga sermon. Tama. Oo nga. Tama yun. Oo nga, Pastor Jean. Pinatotohanan lang ni Brother Joe na nagbalik na ang Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon? May liwanag. Bakit natin Matagal na pakinggan sila yun? nakikinig sa pangangaral ko. Paano hindi ko sila tupa? Oo nga. Dapat ako ang may hawak sa mga tupa ko. Dapat nilang kunin ang pahintulot ko bago sila makinig sa iba. Kailangan ko magsiyasat. Amen. Dagdag pa rito, pumarito ka sa teritoryo ko para mangaral nang di hinihinging pahintulot ko. Tingin mo hindi kita isusumbong sa pulis? Tama! Tawagan ng pulis! Arestuhin sila! Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Hindi nang subukan tumakas. Hindi sila pwede makatakas sa Diyos. Ano? Ayan ba ang paniniwala ninyo? Tama sa atin! Sinabi na ni Pastor Jean na huwag magpatuloy sa mga estranghero. Saan ka pupunta? Dali natin sila sa pulis! Tingnan ninyo sila! Wala kayo! Alam mo bang kahihinat na ng pagsusulat nito sa iyong panata? Alam ko. Hindi ka ba natatakot makulong? Masisentensyahan ka dahil dito. Natatakot? 10 taon nang nakaraan nung talagang takot ako. Malas mo lang na hindi na ako ang taong yon. Ngayong hawak na ninyo ako, may silbi pa ba na matakot? Matigas ka, ha? Hindi ka ba natatakot mamatay, ha? Minsan na akong namatay. 10 taon nang nakalipas. Gusto ninyo kong gawing Judas, hindi ba? Hanggat nabubuhay ako, patuloy akong mangangaral ng ebanghelyo. Maliban kung papatayin niyo ako. Kung gusto niyo akong gawing Judas, kalimutan niyo na lang. Satsat! Malakas ang loob mo, ha? Ha? Alam mo ba kung nasan ka? Ha? Gusto mo magpakamatay? Ha? Buwist ka! Hayop ka! Hayop! Napakaraming taon ko nang naging pulis. At hindi pa ako nakatagpo ng ganito katigas. Ito ang mundo ng CCP. Binibigyan ka ng CCP ng tsansang mabuhay. Sa pag-eebanghelyo, kinukontra mong CCP. Tingin mo, tama ka? Pwede ka sanang mamuhay ng maayos. Ba't mo pinipilit manalig? Nasaan ang Diyos? Nasaan siya? Alam mo ba na ateista ang CCP? Isang nananalig sa mundo ng CCP. Bakit ba nuknukan ka ng yabang, ha? Kapal na mukha mo mangaral. Ayop ka. Tama na. Visit ka! Huwag ka na magsalita. Sagutin mo muna kami tungkol sa mga libro. Saan nanggaling ang mga libro? Sino sa inyo ang leader? Mag-isip at magsalita ka! Ikaw, kung wala kang nauunawaan, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Puisit, anong sabi mo, ha? Ang CCP ay ateista. Sinasabi nito na walang Diyos. Pero ang totoo, sa puso nito'y gusto nitong maging Diyos at sambahin ng mga tao. Sa China, sinusubukan itong puksain ang pananalig sa relihiyon. Sa ibang bansa naman, nagpapalawak to ng kapangyarihan. Bumubuo ng alyansa at nag-eespiya kahit saan. Nais daw nitong bumuo ng komunidad para sa sangkatauhan na may iisang kinabukasan.
Hindi ba't gusto lang nitong kontrolin ng buong mundo? Di ba't ang layo nito sa paggawa ng lahat ng to ay para manalig ang lahat ng tao sa CCP at Marxismo-Leninismo? Ano ang Marxismo-Leninismo? Isa itong multo ng komunismo. Isang tunay na satanas at diablo. Ito ang malaking pulang dragon na kumalaban sa Diyos sa buong kasaysayan. Sa pagsunod sa CCP, sumusunod ka sa isang diablo at satanas. Kapag bumagsak ang CCP, malilibing kayo ng buhay kasama nito. Hindi nyo alam ang mga kahihinatnan ng pagsunod sa CCP. Sabi ng CCP walang Diyos. Kaya yun din ang sabi nyo. Matapos mamatay nung mga diablong leader, inimbita ang mga monghe para mapayapang kaluluwa nila. Tungkol saan yun? Hindi ba't hindi sila nananampalataya sa Diyos? Bakit takot pa rin silang mapunta sa impyerno at maparusahan? Masyado pa kayong walang muwang na brainwash kayo ng CCP. At masusi nitong nagawa iyon. Masyado na ako mabait sa'yo, ha? Kung di kita seryosohin, sasabihin mo kahit ano. Tingnan mo nga kung nasan ka ngayon, ha? Tama na! Tama na! Umayos ka, buwisit! Huwag ka na magsalita ng walang kwenta. Bilisan mo at sabihin sa amin kung saan galing ang mga libro. Sino sa inyo ang leader? Sa panlabas, mukhang ateistang partidong pampolitika ang CCP. Pero sa diwa, isa tong grupo ng mga diablong lumalaban sa Diyos. Namumuhi ito sa Diyos, sa gawain ng Diyos, sa mga katotohanang ipinapahayag niya, at sa mga binibigkas niya. Namumuhi rin ito sa lahat ng mananampalataya. Inuusig nito ang mga tagasunod ng Diyos sa paraang magulo at mapanlinlang. Hanggang sa wala na kaming matirahan at pinapatay at winawasak pa nga ang ilang pamilya. At napakarami sa amin ang pinahirapan at inabuso nito. Marami sa amin ang inaresto, sinintensyahan at nawalan ng kalayaan dahil sa pangangaral. Marami sa amin ang walang mapuntahan. Tinutugis nila kami kahit saan at nailagay pa kami sa wanted list dahil kami ay gumagawa ng tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Marami sa amin ang hindi na makauwi o makasama ang aming mga pamilya at wala kaming matirhan sa araw-araw dahil sa panguusig ng malaking pulang dragon. Puti nga sa inyo. Wala nagsabi sa inyo ang kontrahin ng CCP. Sa kabila ng lahat ng to, walang patawad sa amin ang CCP. Gumagawa ito ng mga chismis laban sa amin at gumagamit ng iba't ibang paratang para kondenahin kami. Ang mga pang-aarestong ito'y para umano matulungan kaming makabalik sa lipunan at sa aming pamilya. Ang ganda naman nun. Kung hindi dahil sa panguusig ng CCP, di ba kami makakabalik sa tahanan namin? Matatawag pa ba naming tahanan ng mga yon? Sa loob at labas, may mga elektronikong mata, camera at audio monitoring device. Talagang namuhunan ng malaki ang CCP para lang tulungan kami na makabalik sa aming mga pamilya. Ginagamit ito ang pinakamodernong surveillance equipment sa mundo para hulihin kaming mga Kristiyano. Talagang mailalarawan ito na masyadong buktot at tampalasan.
iniisip niyo pa rin napaka-prestihiyosong sumunod sa ganitong partido. Wala kami pagpipilian. Sino nagsabing suwayin niyo ang partido? Hindi nagpakita ng awa sa amin ng CCP. Sa aming mga walang kalaban-labang tagasunod ng Diyos. Sa halip, ipinapahayag nito na hindi aalisin ang mga hukbo hanggat hindi natatapos ang paglilinis. Sumusunod lang kami sa Diyos. Ano bang kinatatakot ng CCP? Ba't dinulot nilang magalit sa amin ng mga tao? Ginagamit ito ang lakas ng buong bansa para lipulin ng iglesia. Hindi nito inaasikaso ang nararapat nitong trabaho. Napakahusay ng CCP sa pagpapahirap sa mga mananampalataya. Pero mahina ito sa pamumuno sa bansa nito. Napakaraming gusgusing tao ang nagmamakaawa sa pintuan ng gobyerno. Pero ang CCP, nagbibigay ng malaking pera sa ibang bansa. At walang kahihiyang sinasabi, layo naming matugunan ang pagnanais ng mga tao para sa isang magandang buhay. Marami ng kasamaan ang nagawa ng CCP sa mga tagasunod ng makapangyarihang Diyos. Ito ang pinakamalaking teroristang grupo sa mundo. Ito ang sentro ng kabuktutan. Pero walang kahihiyan nitong ipinagmamayabang na determinado nitong nilalabanan ng lahat ng uri ng terorismo. Pag nagsalita ang isang diablo, sinusubukan nitong gawing puti ang itim. Wala itong kahihiyan. Dapat lumayo sa CCP ang mga taong may kaunti pang konsensya at huwag makibahagi sa mga krimen nito. Pero nakita niyo ang CCP na gumagawa ng kasamaan at inaabuso ang mga inosente. At bukod sa di ninyo kinukondena ang mga krimen nito, nais din ninyong tulungan ito at maging kasabwat nito. Wala yang kinalaman sa amin. Hindi namin intensyon na gawin ang mga bagay na to. Pinagawa to sa amin ng CCP. Kung may nais kang kamuhian, huwag kami. Ang CCP, ang malaking pulang dragon na binabanggit sa Biblia. Ito ang kaaway ng Diyos sa lahat ng kapanahunan. Inuusig siya at ang mga hinirang niya. Nakagawa ito ng mabibigat na krimen at nakatadhana itong parusahan ng Diyos. Pero iba kayo. Mga ordinaryong miyembro lang kayo ng populasyon. Mga karaniwang tao lang kayo. Hindi kayo dapat maging mga kaaway ng Diyos. Huwag ninyo siyang usigin at ang mga hinirang niya gaya ng ginagawa ng malaking pulang dragon. Kailangan namin gawin to para makakain. Binibigyan nila kami ng kabuhayan. Alam ko, ginagawa ninyo lang to para sa kabuhayan. Pero pwede kayong gumawa ng iba para maghanap buhay. Bakit kailangan ganitong trabaho pa? Bilang mga aliporas ng CCP at mga kasabwat ng malaking pulang dragon, gagalitin ninyo ang tao at Diyos. Pangit ang kahahantungan ninyo. Kung itatakwil ninyo ang malaking pulang dragon, tatandaan ng Diyos ang inyong mabubuting gawa. Kahit ang mga ibon sa himpapawid ay may pagkain at ikabubuhay, kaya tiyak na hindi kayo hahayaan ng lumikha na magutom. Huwag ninyong gawin itong trabaho ng pagtulong sa puwersa ng kasamaan. Mag-ipon kayo ng mabubuting gawa para sa mga inapo ninyo. Nagpapakita ang Diyos ng malaking awa at matinding galit.
Kakaawaan at pagpapalain niya ang mga nananalig at mga sumusunod sa Kanya. Magtatamasa ng biyaya niya ang mga taong yun. Sa mga sadyang lumalaban sa Kanya, kahit na alam nilang umiiral siya, magpapahayag ng galit ang Diyos. Paparusahan niya ang mga lumalaban sa Kanya at ang mga umusig sa mga hinirang niya. May oras pa kayong huminto sa ginagawa ninyong yan. Kung magpapatuloy kayo, tiyak na dadanasin ninyo ang parusa at paghihiganti ng Diyos. Magiging napakalubhan ng mga kahihinatnan. Ang mga nagpupumilit na sumalungat sa Diyos hanggang sa huli kahit kamatayan ng kapalit, ay tiyak na magdurusa ng walang hanggang kapahamakan. Chief. Okay. Masusunod. May mission tayo. Tingnan mo kung tama ang mga tala ko at pirmahan mo to. Zhao Xiangming, makakalis ka na. Ha? Tapos na? Makakaalis na ako? Oh Diyos!